Kakatapos lamang ng malawakang humanitarian operations para sa Super Typhoon Nando habang kasalukuyan pang tumutugon sa Typhoon Opong at Taal Volcano Unrest na muling kumilos ang Philippine Red Cross matapos ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu nitong gabi ng Setyembre 30. Ayon sa PHIVOX, yumanig ang lindol 9:55 ng gabi, 21 kilometers na hilagang silangan ng Bogo City, Cebu. Mula sa inisyal na 6.7, itinaas ang magnitude sa 6.9. Matapos tiyakin ng kaligtasan ng mga staff at volunteers, mabilis na nagmobilisa ang PRC ng assets upang suportahan ang emergency response. Pagsapit ng 10 ng umaga, naipadala na ng PRC ang 2 ambulansya, 1 food truck, 2 rapid damage and needs assessment teams, at 2 emergency response unit teams. Umabot din sa 62 katao ang kanilang naasikaso at ginamot dahil sa tinamong pinsala. Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna, nananatiling handa at tapat ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan. Hinimok ng PRC ang publiko na manatiling mapagmatsyag at unahin ng kaligtasan. Sa oras ng emergency, maaaring tumawag sa Red Cross Hotline 143. Mayad nga adlaw, Cappies, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most to our community. I am Pilarine B. Francisco, your host. Today we'll be learning more about the latest programs, activities, and humanitarian efforts of the Philippine Red Cross here in our province. The Red Cross continues to play a vital role in disaster response, health services, and volunteerism, ensuring that help and compassion reach every community in times of need. Joining us to share updates and insight is no other than the Provincial Administrator of the Philippine Red Cross Capiz Chapter, Sir Raimundo Martinez. Good day, sir, and welcome sa ating programa. Yes, good day, and of course welcome sa aton nga PI Kapihan for today, and thank you very much kay ang Red Cross is this is now the second time that the Red Cross have hosted this Kapihan, and it is very much of course ang Red Cross is grateful kasi we can share to the community what are the programs, activities, and of course the Red Cross as a whole. Thank you, man, Sir Reyno. And also, man, thank you, man, for allowing us again to conduct this kapihan sa inyong nga office. And also, to start, Sir Ray, can you share with us ang mga latest programs and projects of the Philippine Red Cross diri sa ato nga probinsya, kag kung paano ini nakabulig sa ato nga komunidad? Well, for the Red Cross, there are always, as a humanitarian organization, we have a lot of programs and activities, of course, that we're conducting here. There is a province of Capiz. First, of course, ang permigin nato na gina-conduct is ang fundraising activities sa aton nga Red Cross, which will be i-tackle natin later. And that is the source ng Red Cross programs and activities. And of course, ang aton nga daily blood donation, no? Every day we have a daily blood donation sa aton mga communities, and that is very helpful nga activities and programs naton sa Red Cross, which hindi lang kita diri sa Capiz ang maka-benefits, but there are some other provinces, no, kaya nga aton nga blood not only diri sa Capiz ginagamit naton, but then we augmented our blood sa iban nga mga provinces in order for them makabulig man kita sila sa aton. And with the calamities subong ano naton ang aton nga Red Cross have also we are also ang aton nga food truck naka-deploy dito sa Cebu, serve sila sang hot meals dito sa Cebu. Ang food truck naton diri from Capiz since October 3 pa dito after the after sang
earthquake, nag-proceed sila dayon to augment no for our hot meals program dito. And sa aton sa Red Cross man as a whole sa aton national headquarters, may ara kita mga donation campaign no para dira kasi sunod-sunod ang aton nga disaster for this last mga previous last month na may ara kita nga from Masbate naton dito na natamaan man dako, and of course sa Northern Luzon, and lately amo ng earthquake sa Cebu, which is the medyo dako-dako ang damage kag sa kwan man karuguro naton balitaan man naton there are may mga more than 60 na ang napatay no because of that earthquake. So amo na subong although ang disaster is not here sa aton sa Capiz, but then kami busy kami kay nag-augment no, may staff kita ang ginpadala dito sa Cebu para nga makabulig man sa ila. And sir, gin-discuss mo kagina sir ang regarding sa aton nga mga blood donation. Apang may mga pumuluyo wala usually nga mga nag-donate man sang ila dugo pero nagapamangkot sila kung nga maski naka-donate sila sang dugo, kinahanglan gyapon nila magbayad sang fee para sa donate. So pwede mo bala sir ma-explain kung ano bala ang blood processing fee kag kung pila ini? Yes, amo ginano, thank you for that question. Kay amo gina-permi ang mabatian naton nga mga course feedback no sa aton mga nagakinahanglan sang dugo kay mahambal sila nga hambal sang Red Cross blood is free amo na pero sa to ang kuha naton is blood is free kay why naton na ginabayaran ang dugo no. That's why nga nagka-campaign gani kita sang voluntary blood donation kay ang ginakuha naton nga blood is free. Ang ginabayaran nila nga nga ginasiling naton nga siling nila abi nila amo na ang ginakuha nila nga ginabakal nila ang dugo, but that is not for blood, that is for processing fee no. When we say processing fee, amo na ang pag-process naton sang dugo wherein nga ang aton nga dugo nga ginakuha naton sa aton nga mga blood donors, ginatest naton ina sa mga blood transmissible infections no, just like hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, HIV, syphilis kag malaria. So amo na tanan nga may examinations, it cost naman sa aton sa Philippine Red Cross sa apat lang na nga examinations, it cost na siguro mga 2,000 ako ipa-test naton sa hospital. So ang gina-charge naton sa aton nga processing fee amo na ang 1,800 per unit or per bag. Nga aton nga charges ina is that is per bag gidya kag that is for the whole blood. But for PAC RBC and other component, ang PAC RBC naton we charge it 1,500 kag ang aton nga mga platelet concentrate, mga frozen plasma, that is 1,000 pesos ang charge naton sa blood processing fee. So amo na ang gina-emphasize gid namon nga ang blood processing fee amo na ang allowable nga charges nga gina-allow sa aton sa Department of Health no. Amo ganina nagakuan kami kay that processing fee, I think that since 2010 pa ina nga mga cost nga ginano nila hasta subong more than 10 years na daw wala gid na gini-increase or gin-update kay ang tanan nagamahal naman no. And of course included pa da sa blood processing fee ang aton nga ginabayad sa aton nga mga of course mga maintenance naton sa aton nga mga tawo diri nga naga work sa aton, just like aton mga medical technologist. Kaya ang isa ka blood center dapat may at least 9 medical technologists. So ginabayaran, ginasilduhan man naton ina sila mas more sa aton nga electricity. Kaya ang tanan naton nga mga ginagamitan sina mga machines naton, madlaguan pang aton nga mga machines, aton nga storage sa aton nga dugo, aton blood bank ref, aton nga mga freezers, aton nga mga frozen plasma. Hindi mo man na sila masiling amuntaton naton ipa-off alay naton kay para magjutay aton nga balayran, but then sige gid na all throughout. So amo na ang tanan naton mga maintenance aton nga
blood center, maintenance sa aton sa mga tao naton kag included on ang mga reagents nga ginagamit naton kung mag-test kita sa aton nga dugo. So amo nang ginabayaran nila which is very minimal. No, kung ara ka sa mga private hospitals, dako na ang gina-charge nila kung mag-amo na sa aton nga compare mo sa aton nga gina-charge naton nga very minimal. So amo na gani ginakuan advance lang ni nga ano kay daw may ara na kita technical working group sa Department of Health nga ginakwan nila nga base i-update no ang aton nga sina nga charges sa aton nga blood processing fee. Okay, so thank you, sir, no. And sa subong, sir, may ara man ang Philippine Red Cross nga membership program kag Safeguard para mas maintindihan sang atong mga viewers ano bala ini kag sa diin ini pwede magamit. Well, ang aton nga Safeguard before that is our MAAB ginatawag naton membership with assurance benefits sa aton nga mga members. Kaya ang kuha naton sina that is a membership campaign sa aton nga Red Cross, but then kung mag-campaign ka for membership nga wala bala benefits man gid nga makuan pa-member lang gid siya sa Red Cross daw hindi man kung baga kung mag-campaign ka daw hindi ano sa mga aton nga mga pumuluyo. That's why nga we come up with that what we call as a membership with assurance benefits naton nga program. So ang kuan naton subong ang Safeguard amo na ang ginatawag naton kami ara ka nga card nga ginahatag sa inyo nga may ngalan sa nga Safeguard. So kung ang aton na nga Safeguard that cost 1,200 pesos as a member magpa-member ka. So ang membership na benefits mo sina kay sa mo na mambal naton nga may assurance benefits ang aton nga member. Ang aton nga member kung makapa-register sila dira sa aton nga Safeguard no. Kung ma-accident sila, accidental death nga may ara kita hindi lang nato na pangayoon kasi but then that is a preparation man naton sa aton nga makaugalingon kag para sa aton nga pamilya. Ang aton nga members sina maka-avail sa nga mga 300,000 pesos no for that membership program naton. Aside dara they can sa accidental mga accident ma-hospital siya through accident di makaka-reimburse sila up to the maximum of 10,000 pesos nga ano kung hindi sa admitted sa hospital pwede man naton ma-reimburse ina through reimbursement naton ang kung mabayaran lang nila kung outpatient sila pwede naton ma-reimburse ina nga ilan na gasto up to the maximum of 10,000 pesos and another one, kung ma-hospital sila, natural illness, through accident, maka-avail sila sang 200 pesos per day nga makuha naton sa aton nga kwan any ailment ina why na kwan maskin ano nga sakit basta ma-hospital ka la ma-admit ka more than a day or sa kay nag-start kita second day ina up to the maximum of 60 days. So amo na ang another benefit. And take note nga ang mga dog bites included inadatanan nga mga bites and of course ang dengue. No, sa dengue naton we consider that as mosquito bite. So included na sa aton nga membership program naton sa aton nga MAAB. And another additional nga daw kuan naman nga mga benefits daw kuan naton nga kung ma-admit ka through accident you can avail 1 unit of blood that is for free. Free gidya pati processing fee free siya. And kung kinahanglan mo ang ambulance you can avail the ambulance services for free. So amo na ma-inclusion sa aton nga Safeguards which is nga amo nang ginakuha naton pero ang aton nga pag-campaign nga not for the benefits but to help sa aton nga mga sikataon no as a humanitarian organization kay ginakuha naton nga ang aton that is our fundraising one of the fundraising campaigns ang aton nga Philippine Red Cross which is our source no our source sang aton nga
expenses sa tanan naton nga mga activities diri sa aton, no. So amo na dira na ginakuha naton sa 1,200 nga ina, no. So that is a membership campaign kag hopefully tanan kamo ginagdama namon nga pa-member kamo dira sa aton nga Red Cross kay hindi lang na protection para sa imo but then makabulig ka gid sa tanan nga mga tao kay inang aton nga proceeds nga makuha sa mga naton dira amo nang ginagamit naton kung may mga disasters. That's why nga siguro makita nyo sa balita dito sa Cebu nga ang aton nga Red Cross is very kwan gid sa humanitarian help dito sa Red Cross. Nakapatindog na kita dito sa tent city, no. May more than 2,000 units kita nga tent nga gin-provide dito. May ara kita dito may ginpatindog kita dito nga emergency field hospitals. Kaya ang hospital dito sa Bogo sa Cebu hindi sa maka-accommodate sa mga pasyente. That's why nga may duha na kita ka emergency field hospital nga gin put up dito kag dahil natanan nakabulig dito sa Cebu. So dira na nagakadto ang inyo nga ginabulig sa aton nga mga donation campaign sa aton nga Red Cross kag sa aton nga membership program. Okay, so it's safe, sir, to say nga ang membership program is hindi lang gina-insured ang mga membro, kundi gabulig man for humanitarian purposes. Yes, amo ginaato na purpose. That is for humanitarian reason. That's why nga nag-raise kita fund. Okay, sir. And sa subong, sir, sa bulan sang Oktubre, anong mga aktibidades o kon mga proyekto nga ginahanda sang Philippine Red Cross? Well, ang subong October, ang ginakwa na for the Red Cross, this is what we call as a Red Cross Youth Month. Ang aton nga mga Red Cross Youth, amo na aton na mga volunteers sa mga school, siguro may mga kabataan man kamo nga ara sa school. So amo na aton nga amo na sila nag-organize kita sang council na tawag naton the Red Cross Youth Organization sa isa ka schools. So subong October, amo ni kung sa Red Cross naton nga community, amo ni ang October, amo ni ang ilang Red Cross Youth Month. So halos tanan nga mga activities naton for this month naka-focus sa aton nga Red Cross Youth naton, no, sa mga schools. Although nga tanan nga services naton cover naton, pero amo na gina-spearhead sa aton nga Red Cross Youth. So ang mga activities naton for this month sa aton nga Red Cross Youth, may ara kita mga council management training para sa mga advisors naton. Kay sa kada school nga council naton, may ara kita nga teacher nga in charge, which is amo nang ginatawag naton mga Red Cross Youth Advisors naton. So may ara kita nga council management training nga i-conduct sa ila kag sa aton na mga youth president naton. Kay kada councils naton sa mga schools may ara kita mga Red Cross Youth presidents. So ginakwa naton na sila, gina-train naton na sila for council management para nga gina-train naton sila. And of course, ang ginakwa naton pagid ang aton nga Red Cross Youth Subong, may ano naton ang aton nga Pledge 25, no? Ang Pledge 25 amo ni sa ang Red Cross Youth Program naton nga naga-campaign sila for blood donation sa mga youth man. Nga kung siling kay ang aton nga mga blood donors ages naga-start siya pwede maka-donate. Ang aton nga donor gid dapat 18, no, to 60 years old. Pero ang 16 kag ang 17 pwede na sila maka-donate for as long as may consent sang parents nila or may guardian sila. So at the age of 16 or mga 15 pa lang, gina-orient na naton ina sila sa blood donation kag ginapa-pledge naton sila nga they were going to donate blood hasta mag-age sila regularly. Amo nang ginako naton, regularly nga mag-donate sila sang blood until the age of 25. No, that's why we call that 25. So start sila donate sila natambi at the age of 16 hasta 25.
So pagkatapos sina magiging galloner na sila, na member naman na sa dayon sa aton nga Galloners Club, no? Kay mag more than 8 donations ka, you can be a member of our Galloners Club. May ara kang ID, may ara kang PIN, kag may certificate ka. In which nga ang mga Galloners naton sa aton nga Red Cross nga mga blood donors naton, mga priority naton ina kung nagakinahanglanon sila sang dugo. So amo na mga activity naton sa aton nga youth program, kag may ara pa sila nga tree butte, no? That is a tree planting, tree butte. Oh. So that is a tree planting activities. Kaya ang aton mga youth naga-engagement sa environmental, sa climate change, no? So amo na ang ilang mga activity, may tree planting activities sila for this month. Kaga nga aton nga pledge 25 naton, again ikuha naton na isa dito sa Capso Pilar, no? Kaya nga aton may Red Cross Youth Council kita sa Capso Pilar, kag sila dito naman ma-start kita subong daw relaunching sa aton nga pledge 25. So that will be hosted sa Capso Pilar. So kag ang kuan paginaton this October 15, amo na aton nga Global Hand Washing Day, no? So ang aton ng mga Red Cross Youth sa tanan nga mga schools, may ara kita nagakandak kita sang hand washing activity, no? The promotion bala sang hand washing, kay we all know nga hand washing is the best gidya nga practice nga pa in order for us to be safe, no? Sa safe from makakuan kita sang sakit, no? So amo na may hand washing activity kita, kag lastly may ara kita nga ongoing CPR caravan, no? Sa mga schools, kag gusto nyo sa mga media, pwede kita makakandak sang CPR, no? Amo nang nakuha natin CPR caravan, in which nga nagakandak kita sang CPR demonstration sa schools, sa community, sa workplace, sa tanan nga pwede natin nga ma-organize to conduct CPR, hands-on CPR. Kaya ang purpose natin sina, ang gusto gidabi sa ngamon nga chairman, no other than si Senator Richard Gordon, nga there should be at least one first aider sa isa ka balay, or there should be at least one or somebody nga makabalo maghatag sang CPR. Kaya mo na ang CPR nagapabulig aton nga sang kumandulaan kita ginawa ano kita, ang CPR lang makabulig sa aton, maka-help sa aton nga makaprolong sa aton nga life. So amo nang ginakuha naton nga ang gusto naton, there should be at least one in every family nga may kabalo mag first aid, kabalo mag CPR. So amo nang ginakuha naton nga ang aton nga CPR caravan, ginagakandak kita sa tanan nga gusto nga demonstrate, no? Magkandak kita sang CPR hands-on only, at least kabalo kita, no? So those are mga activities sa aton nga mga Red Cross Youth for this month of October. And sir, I would just, before kita i-wrap up ang sininga first part sa sininga kapiyan, sir, no? Kay sa ginahambal mo kagina nga may blood donation man. Actually, i-promote ko na lang man, Sir Alex. Kay sa October 30, ang Philippine Information Agency, kaupod ang Capi Association of Government Public Information Officers, magakondak pagi kami, sir, sang dugtong buhay, sang PA Capis kag PIO. So, I would just like to invite everyone, kung gusto nyo mag-donate sang dugo, pwede ka mo kakato sa City Mall Avenue diri sa Rojas City. Kay maliban sa dugo, i-announce ko na lang mandayon kay may pa libre kami tong kaldo. Usually may pa kaldo kami na, sir, kag ang itlog. Balot, actually balot. So may balot kami nito, guys. So kung gusto niyo mag-donate sang dugo, pwede gid ka mo ka-donate dito sang dugo. Well, so amo na ang sa kagpiyo naton nga activity, no? That is an annual activity also sa kagpiyo nga wherein nga
During the time ni Ma'am Himen, nag-collect kita more than 100 plus sang blood donors. So that will be on October 30. Kagakaton nga taga Bombo may-ari man di kay may-ari man sila nga kung baga sa Red Cross the biggest blood donation activity in one day ina nila kay tanan nila nga mga stations that is a simultaneous activity para sa ila and millions sang liters ang blood ang ma-collect sina in just one day kay nationwide ina sang aton nga dugong Bombo man. So that will be on November 15 naman ang sa ila. So just lang after sa inyo sa October 30. Okay, so thank you, sir. Now, so just to wrap up lang aton sila nga first part sang kapiano. Sir Ray, anong imo mensahe sa ating mga tagpalamati labi na gid sa mga kabataan parte sa pagsuporta kag sa pagbulig sa mga programa sang Philippine Red Cross kag kung basi may gusto ka pa itugyan sa ating mga tagapalamati online? Well, amo na ang ginakwa lang nako no, support lang naton ang mga tanan nga activities naton sa Red Cross, especially amo na ang actually when it comes sa aton nga blood donation program diri sa aton, halos tanan naton nga mga local government unit diri sa Capiz is very much aware na gid sila sang ining ginatawag naton nga blood donation program kay just last week, last October 3, ang aton nga blood center diri, blood service facility naton diri sa Capiz naka-receive sang award coming from the Department of Health, no? In implementing sang National Voluntary Blood Services Program diri sa Capiz wherein dari lang gid guro na sa aton sa Capiz sa Western Visayas nga ang tanan nga munisipyo, all the 16 municipalities kag ang Rojas City naka-reach sang 1% nga blood collection nila. Kaya ang ginakuan sa aton nga Department of Health ang WHO, no, World Health Organization, nga dapat ang blood nga makolekt naton sa aton nga lugar, it must be at least 1% of the total population. So kung may makakolek ka 1% of blood sa within the area or 1% of the total population naton, safe ang aton nga area or safe ang aton nga province kung nagakinahanglan kita sang dugo kay to think nga wala shortage, no, which is nga pwede man naton nga ma-affirm kay diri sa aton sa Capiz almost all no nga municipality naka 1%. That's why nga kung magkinahanglan kita diri dugo sang Capiz, hindi kita medyo mabudlayan, no? And in not only diri sa Capiz kay ang aton nga blood gina-augment man naton sa iban nga provinces, gina-augment naton sa Manila, gina-augment naton sa Iloilo, wherein damo man ang pasyente nga from Capiz nga dito sa Iloilo nagapa-admit sila kung magkinahanglan sila sang dugo, gina-provide naton kag ginakwa naton through augmentation naton na to. Kung dito man sila sa Manila magkinahanglan sang dugo kay nag-augment man kita dugo sa Manila, amo nang hindi kita mabudlayan na mag-refer dito kay kung bagabla may ara na kita nga advance nga stock sang dugo nga gina-stock na dito sila para nga kung may magkinahanglan nga taga diri sa aton sa Capiz, may pili na kita dito nga kuhaan na dayon. Okay, so again, thank you so much, Sir Rhino, for sharing your time and for giving us updates about the programs and services of the Philippine Red Cross Capiz chapter. And that's it for this part. And before we move on to the question from our viewers, we'll have a short break.
media friends. So kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, Good afternoon. Afternoon, Sir Rai. Tara from DYVR RMN Rojas. Ang Red Cross, naghatag man kita recognition, parang ginakilala man naton ang mga LGUs nga nag-allocate sang funds para sa blood processing fee. Recognition, ma'am. When it comes sa recognition naton sa Red Cross na may ara kita nga what we call as sandugo, di ba? May ara kita nga sa Sandugo Awards, that is yearly nga awarding program naton ina sa aton nga sa tanan sa partners sa local government units, sa tanan nga mga organization nga nag-support sa aton nga blood donation drive, no? Amo na we call at Sandugo Award. Kag course siguro iban sa inyo diri mga awardees naton during sa aton nga mga sandugo, kag ang ginakuan mo, Ma'am Tara, no, ang sa Blood Samaritan program. So siguro amo na ikuan naton nga ang Blood Samaritan program amo ni ang aton nga programa para sa mga pasyente naton, no, or mga pasyente naton nga waay sila sang ikakuan nga magbayad sang processing fee, no? Kung waay sila kwarta nga inugbayad sa processing fee, amo na may ara kita nga Blood Samaritan program wherein ang aton local government unit sila ang naga-shoulder sang processing fee sang aton nga mga pasyente. Pero ang concept gid naton tani sa aton nga blood processing program sa aton sa Philippine Red Cross, that is ang advance dapat ang bayad nila. Pero sina ang isa ka local government unit mahatag siya 50,000 pesos or 100,000 pesos butang naton. Kung may pasyente sila nga kakinahanglan sang dugo, referral na lang ang kinahanglan, no? Or notes nga that patient nga nakakinahanglan sang dugo, ang processing fee i-charge sa ila sa fund sang local government unit or sa LGU. So amo na ang kuha naton, pero ang aton subong pa lang diri na practice pa lang naton ang aton nga Blood Samaritan program diri sa province of Capiz. I think may ara na kita 9 local government unit, no, nga kung magkinahanglan kamo sang dugo nga way kamo nugbayad sa processing fee, ginapakadto namon kamo sina sa ila sa mga local government unit nga ina kag ginatagaan na lang kamo referral letter, tapos gina-provide na namon inyo nga dugo, kag at the end of the month naghatag kami sang statement of account, included na ang blood request nga gin-issuean namon sila sang dugo sa sina nga LGU, kag amo na gina-charge namon sa ila kag ginabayaran nila dayon, no. So amo na ang kuha naton nga kung sa mga aton nga mga pumuluyo nga nga wala sila inugbayad sa blood processing fee naton, na pwede sila makakadto sa ila local government unit, pwede sila kakadto sa PSWDO, no, kag pwede sila makapangayo dira sang what we call assistance, no, para sa blood processing fee. Ang mga LGU ang City na dala. Well, for our Blood Samaritan program, may ara kita ang Rojas City, ang aton nga province of Capiz, may ara man sila. May ara ang Municipality of Ibisan, Municipality of Pontevedra, Municipality of Hamindan, Cuartero, Dumaraw, Dao, Tapas, kag ang Panay way pa kami mowa. So ang ginpang mention ko to kagina nga mga munisipyo, may ara na kami nga formal nga mowa gidya. So ang gina-workout subong for that is ang Panay pa lang, Panay na kay way pa sila sa mowa. Ang maayon may ara man kita nga Blood Samaritan program kag sa Panitan.
nga partners kita sa sini nga program mga Yes, may ara kita just like sa kay Dr. Castro, no? Si Dr. Castro ang aton diri oncologist diri sa province of Capiz, diri sa Capiz, no? Sa mga hospital may ara siyang may gina-deposit na sa ang pinaka-last niya is 40,000 pesos, no? Kay kadamok sabi mga cancer patient. So may mga donors na naghatag sa iya. So amo na ginikuan niya sa Blood Samaritan program. So nag-advance payment, nag-advance na sa deposit diri sa aton si Dr. Castro para sa iya mga pasyente. Kag may ara magani ato na mga PWD si Miss Binibini, no? Nga bulag gani na siya may araman sa Blood Samaritan program, no? Nagahatag sa diri sa aton maskin tag 10,000 pesos lang kay kung maurot ina ginapangita naman nila sa ilang donor kag i-replenish naman. So kung may mga pasyente sila nga gina-refer, amo na ang ginakuha naton man sa ila. So amo na ang so far ang aton nga Blood Samaritan program diri sa aton sa Red Cross sa Capiz. Okay, so let's have another question from Capridem. Noon, Sir Ray. Good afternoon. Ang akon nga, DJ Melody, Sir, sa Capridim. Akon question, paano ang Red Cross, paano nyo gina-preparar ang komunidad bala para sa mga calamity, para sa linog, bagyo, and baha? Well, amo na gani may ara kita nga disaster management services sa aton sa Red Cross nga amo nang ginakuha naton sa disaster management, no? So dira sa aton nga services nga sa disaster management para sina nagakandak sang earthquake drill, no? Naga-participate kita or gina-initiate naton ang makandak sang earthquake drill. That's like sa Capitol may ara schedule sa 13, no? May earthquake drill ang Capitol, tapos sa gabi sa April 13 sa Dao District Hospital may night drill man sila, earthquake drill, just like sa Rojas Mimo RMPAs nagkandak kita sang earthquake drill. Kag maayo man kay ang aton nga ginpangkandak nga mga earthquake drill diri sa Capiz, nagano man nga ang earthquake kuan subong gabi man, no? So that's why nga at least ang aton ng mga hospitals nakabalo na sila kung ano ang ilang obrahon kag naka-identify na nila kung di nila pang dalon ang ilang mga pasyente kung may ara kitang earthquake nga amo sina. Kag ang aside sa mga drills nga ginakuha naton, ang aton nga staff naton sa disaster management service amo na ang focus niya nga may maara kita nga disaster management training sa mga barangays para gina-aware nato ng aton nga mga community kung ano ang ilang obrahon just in case kung may ara ang mga disaster. Kag ang pinaka ginaton kay may ara kita nga ka-recruit kita sang Red Cross 143 program. Ang Red Cross 143 naton ngayon amo na sa anybody can join as a member or a volunteer of a Red Cross 143 naton. So ang manami gid guro kung kamo magpa-member sa aton nga Red Cross 143 kay ang purpose ang aton nga mga Red Cross 143 nga mga members naton ngayon nga sila ang aton nga mga eyes, ears kag feet nga ara sa field. Nga kung may magkinamay ko any type sang disaster, may naga-report sa aton. No? Amo na ang makakakuan man lang nila nga dapat may naga-report. Kay kung way sa maga-report, way man sing may ma-response. So amo na ang ginakuha naton nga ginakuan gid naton nga dapat may ara kita nga Red Cross 143 volunteer sa kada barangay man, no? Aside sang gina-train nato ng mga first aider sa kada barangay, mga members man naton ina sa mga Red Cross 143 naton. Kay at least kung pareho sila kung dito sa pinakalayo nga barangay sa tapas, kung wala to mga wala kakabalo, may may mga disaster na to gali gina mga tao dito ya may pareho sila may permi lang to may insurgency sa tapas. So, amo na ang ginakuha naton kung paano naton sila mabuligan. So, dapat may naga-report man sa aton. So, amo na nga
gina-invite ko man ang tanan nga magpa-member sila sa Red Cross 143 naton kay that is part of preparation naton sa mga disasters. Ay yes, ang sa aton galing nga safeguard, no, that is 1 year sang membership ina, no. When we say 1 year, para sina magpa-member ka mo today, October 9, ma-expire man na siya next year. Ang iyang validity until October man next year. No, so that is 1 year sa ang iyang validity. So ang 1,200 pesos kung isipon mo tag 100 pesos per year man lang, which is nga dako ang imong protection just in case nga kung may madisgrasya sa inyong mga nila naton na pangayo, no, sa aton nga mga pamilya. So amo na ang ginakuha naton nga at least may benefits sila nga makuha sa aton. Okay, so for the next question. Good afternoon. Good afternoon. Ay, ang naka-off siya. Ano ang mga opportunity para sa mga estudyante o kung kabataan nga gusto mag-volunteer o kung magbulig para sa mga programa sang Red Cross? Well, for the opportunity, no, ang aton nga mga volunteer diri sa aton sa Red Cross, damo kita diri sa mga volunteer. May ara kita nga youth volunteer, amo na mga estudyante, may ara kita mga professional volunteers nga wherein nga may ara kita emergency response unit. Ang aton nga members sa aton nga emergency response unit, mostly mga volunteer, mga youth volunteer kag professional volunteers nga just in case nga may mga emergency kag sila man ang nagaman sa aton nga ambulance. So gina-train naton nina every Saturday may ara kita diri nga recruitment kag training program para sa aton nga emergency response unit nga amo na ang kwan sa aton nga mga youth sa aton mga volunteers. Kag sa mga youth naman kung ara sila ang ilang nga makuan sa aton kung magpa-member sila as a Red Cross youth naton or as a volunteer naton, maka-avail sila sa mga trainings na ginakandak naton. That is for free man ang aton na mga training. So may ara kita mga youth formation sa youth program naton, may ara kita nga volunteer youth nga training, no, para sa ila kag of course dala na inadara ang pag-train naton sa ila sa mga first aid kag sa CPR dala man inadara kag tanan kay ang aton sa mga youth naton sa mga schools depende sa aton nga mga kay may ara kita mga schools nga nagakandak kita sang youth camp, no may kag-aton diri nga sa chapter naton may ara makita nga annually nagakandak man ta sang youth camp wherein nga tanan nga mga opportunities nga mga trainings maabil sang aton nga mga Red Cross volunteers kag sa aton nga mga professionals mga professional nga mga volunteers may ara kita nga volunteers sa aton nga blood center kay kung mga mag-conduct kita sang blood donation activity nga amo na nga damo-damo aton nga mga blood donors, may ara kita mga health allied nga mga volunteers naton nga gina-augment naton nga sila na naga-screen sa aton mga blood donors, naga-interview. So at least kung makahatag sila, render sila sang volunteer hours nga ginkuha nila diri sa aton, ginatagaan man nila naton sila sa mga certificates, no? Kag amo nang ginagamit man nila kung mag-apply sila, especially kalabanan ginapagapangayo kung mag-apply sila sa mga abroad kay daw naman ginakuan gid kuno daw may points gid kung mag-apply sila.
follow up ko lang, sir. Regarding bala sa CPR or training sa barangay gakuan ka mo. Like sa mga BHW, at least sa dira mismo, in case kung may mga emergency, ang aton barangay ang makabulig. Yes, ang ginakuha naton na ang sa aton subong program may ara kita nga CPR Caravan in which nga sa mga school sa community kag ginawa na kag mga workplace ginakandak kita sang CPR. But that is hands-on only nga CPR. Nga at least kabalo ka lang bala mag-perform sang CPR kung may ara nga madulaan ginawa or malipong sa inyo nga kwan. Pero ang aton gidya nga CPR nga basic life support nga training, that is 3 days gid na iya. No, nga kabalo ka mo sina gidya kay may mga examination kasi na kag kung makakuha kasi na that is a certificated na nga training wherein nga amo na kinahanglan sa mga hospitals man kung kaisa kag sa mga dapat gani ang mga business establishment na ton dapat every tanan nga mga business establishment may ara gidya nga trained nga may mga certificates nga mga trained nga mga first aider or CPR, no, occupational first aid or standard first aid para sa ila. So amo nang ginakuan man naton nga anybody, no, kag ang aton nga provincial health office may ara man sila nga team nga nagakandak sang CPR basic life support sa mga BHWs naton kag sa mga volunteers sa mga tanods naton sa mga barangays. Okay, so let's have another question. No, Sir Ray, good afternoon. Grace Antilian from Radyo Maragtas. No? Kudos anay to sa night earthquake drill naging patigayon sa RMPH. Dito nakita naton kung ano ka-ready aton disaster team pag-abot sa earthquake kay sa evacuation kag hindi ato basta-basta kay evaluate ato sa region. Same thing man nga matabo subong nga Monday sa Kapitolyo Provincial aga ni siya nga earthquake drill. Diri naman makita ang pagka-ready sang aton mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Medyo worried lang kita sa aton nga evacuation kay kung maabot giman ng earthquake, hindi ina siya dapat supposed to be the evacuation sa aton mga empleyado kay hindi pwede magpinsan sa City Hall, si Purisima and the Capital. Pero hindi mo na akong pamangkot. Gina-promote ko gilang yung earthquake. No, gina-kudos ko lang ang earthquake natin sa Monday invited kumutanan. So akong question, sir, no, for the information na lang sang kadamaan kag sang aton mga viewers, no, kumusta ang estado sang aton blood donation program, subong kung paano mapadayon kung mas ma-encourage paged ang mga donors naton nga maghatag sang ila hamili nga dugo. Well, una-unta na yang sa earthquake drill, no. Kag aside sa Provincial Capitol nga may earthquake drill sa Monday dito sa Davao District Hospital, may araman kita nga night time na earthquake drill man, no. So base kung gusto niyo man mag-cover man dito kay at least kung lain ang aton nga setup sa gabi kag sa adlaw So that's why nga gina-practice ginila nga gabi para nga mag-ready ang tanan naton nga mga personnel kung may mga just like amo sina nga emergency. And sa second mo question, when it comes sa blood donation, amo na ang ginakuha naton nga kung diri sa aton sa province of Capiz, bala naman naton nga siguro ang kwan lang diri sa aton kay kung magkinahanglan sang dugo ang mga taga diri sa Capiz, daw ay na sila nabudlayan. Kaya nga aton nga dugo ara na sa hospital, no? Ang tanan nga mga hospitals naton ni diri mga level 1 nga mga hospitals naton may ara na kita nga blood stations. Wherein nga ang aton nga blood stations dira na gina-stock na ang mga dugo.
para nga ang mga pasyente hindi na sila magkadto diri sa aton sa blood bank sa Red Cross kung magkinahanglan sila sang dugo. Kaya amo na ginakuha naton, inform naton sa aton mga pumuluyo nga ang aton kinahanglan sila sang dugo, hindi na sila kinahanglan na magkadto sa Red Cross. Kadto na lang sila sa blood station sang hospital or sa laboratory sang hospital. Kay ang kuha naton, amo nang ginakuha naton nga para nga ang aton nga dugo ma-protect man naton, especially during sa transport. So amo na ginakuha naton nga ang aton nga transaction sa tanan nga kinahanglan sa dugo, that would be facility to facility. So Red Cross to hospital or hospital to Red Cross. Hindi na ya ang tawo, ang folks ang makadto sa blood bank kag magkuha sang dugo. So may mga cases man nga dapat folks ang makadto kung ang kinahanglan para sa mga blood products nga mga platelet, kay why na hindi na pwede ma-stock sa hospital, no? That's like mga frozen plasma naton, dapat dili lang sila makuha. So amo lang na nga mga blood products ang kung pwede nila makuhaon. Pero kung mga come sa mga whole blood kag mga pack RBC nga makinahanglan, usually amo na kinahanglan sa aton nga pasyente, dito na sila makadto sa hospital. Kag amo na ang manami diri sa aton sa Capiz kay kung makinahanglan ka sang dugo, diretso ka na lang dito, no? So wala na kinahanglan nga kag ang ano pagid namon na diri nga gusto namon nga kung magkinahanglan sang dugo, hindi na kinahanglan nga magdala pa sang donor. Okay, sang una kung magkinahanglan ka sang dugo, dapat madala ka gid tawo nga pakuhaan sang dugo. Diri sa aton sa Capiz siya kung magkinahanglan ka sang dugo, why na ya kinahanglan ka magdala sang donor. So gina-advise na lang namon sa inyong kaya nga aton nga mga local government unit, aton munisipyo, aton mga barangay, may mga schedule sila every month. Dito na lang kamo pag-donate sang dugo para hindi na kamo pamasahe magkadala diri sang tawo diri sa Rojas. So amo na ang siguro na namian man sa aton nga mga pumuluyo diri sa Capiz. Follow up ko lang sir no. Witness man ko da sa donations ang dugo kay kung kaisa may nagapalapit man sa stations, nagaproblema sa fees gani nila sa dugo Manila was just ginatulay taman ina sa province. Ang aton nga tawag siniho ang mga bloodletting programs project bala naton like mga private nga grupo ano ang plastada gapadala sila sulat pila ka may ara minimum or to maximum nga ang mga tawo nga dapat makadonate on that day nga program nila wala man sir. Well, ang ginakwan naton nga kung mag-organize kita sang blood donation program, at least mayara kita 20 ka blood donors nga makuhaan kay simpre tanan doktor naton dara ginabayaran naton ang tanan daw expenses para kung ikuan mo sa in our part sa Red Cross. So kung magkadto man lang kami dito nga duha ka bilog ang blood donor, pulo kabilog ang amon nga manpower nga nagkato dito. Okay. So so amo na ginakuha naton nga for at least may mga 20 sila nga mga blood donors nga pwede naton makuhaan. Kag ang kuha naton ang struggle diri sa aton subong schedule. Okay. Kay nakaplat na ya abi aton na schedule January pa lang na nakaplat na sa December. So kung ano lang kung maulihi kaya magpa-schedule, kung ano na lang ang bakante dito ka, no? Pareho sa aton sa kung din ang bakante dito ka kay subong mga month niyo by October ni kag November, may ara na yung mga schedules for January up to March. Okay. Oo, so amo na ang ginakuha naton nga dapat makapaschedule kita ahead of time kung may aragid man kita mga plans nga mag-organize sang blood donation. Basta masulat lang sa inyo, write a letter. Yes, pwede man magsulat sang letter or personally pwede niya maka-coordinate na sa akon subong. Okay, sige, thank you sir. Good afternoon. Good afternoon. On na Lola. Naka-on na Lola sa aton nga online. Okay. And this is in addition, sir, sa kay Miss Rhea nga pamangkot about safeguard
gusto ko lang i-follow up kung ini nga safeguard is applicable anywhere in the Philippines. Halimbawa, ikaw isa ka member anin you're in Manila or Luzon, Visayas, and Mindanao, will this apply? Yes, Evan is a international Wow! apply ina nga aton nga safeguard, no? Maskin na abroad ka, maka-inflict ka abi kwan. Galing kaya mula na ang ginakwa naton kay dollar kung dito ka sa abroad, dollar kagang aton dere piso lang yan. So we have to add, Kung pila lang aray, inday. ma-cover. Pero ikuha naton nga within dere sa aton sa Philippines. Okay, yeah, locally. Pero sir, considering this is humanitarian, so why do we still have to add that? Ngay, wala man naton gintuyo nga anong mangyatabo dito internationally. So mga minabala sir, tani bala, i-consider man. Consider So naton yes, ang expenses. oo. Consider gid naton yung expenses. Amo na ganing ginambal kung dito ka sa abroad, i-bill ka sang dollar. Ang 10,000 pesos, siguro pila man lang ina sa dollars kung mga $200 dollars. So amo lang na ang ma-avail nimo kung ara ka sa abroad kay maximum of 10,000 pesos. Ang gina-equate gihapon sa imong membership. Ay, dapat they have to be considerate in considering the most considerable consideration to be considered. Well, anyway, sir, ini naman ang may nakita naman ko diri bala, nga kindly explain, sir, nga this is not covered within 30 days of membership. Anong butang balon sini, sir? This one is not covered kung halimbawa dengue fever or accidental bodily injury, which covers medical reimbursement and daily hospital income, pero sila nga not covered within 30 days of membership. Anong butang balon sini? Hindi, ang reporting siguro dapat ma-report mo within 30 days. Pero ang not covered siguro 30 days kay ang naton para sa hospitalization. Kung ma-hospital ka, kung first nimong membership para na hospital ka of hypertension, hindi pa na ma-cover after 6 months. Oo, kay dapat sa halos tanan nga mga insurance amo gid man na. Pero kung renewal mo na, kung nakaparenew ka na sa imong membership, okay na ya, pwede na ya ma-cover basta sa first lang naman ang hindi pwede ma-cover nga kay mga existing daw amo na mga existing nga mga sakit dapat maka more than 6 months ka nga member kag pwede ka maka-avail. So meaning, if magpa-member kami subong, we can avail that 6 months after? Hindi. Kung magpa-member ka subong. Kung naglibog ang akon ulo. Hindi. Kung ma-hospital ka with existing, kung may existing ka nga sakit. Pero kung wala yung existing nga sakit siya, pwede na consider na dayon. I think ang ginanamin ni sir, for example, kung may hypertension ka wala insigida, Yes, nga existing na siya, existing, existing. after 6 months mo pa siya magamit. Pero kung dengue, which is hindi man siya existing, pwede mo siya magamit. Pwede mo yan magamit insigida. Kag accident, insigida. Kaya hindi taman makahulat sang 6 months kung aksidente, di ba? Okay, so that's all, sir. Thank you, sir Ron. Okay, so for the next question. Good afternoon, everyone. Good afternoon. My question is to follow up sa question kina ni Tara about the Maharlika, Samaritan Fund, no, for ng processing fee para sa mga indigents, no. I know that Red Cross is a humanitarian organization. So we have funds from different private agencies and organization. Do we have allotted funds from the government then? Well, ang ginakuha naton kay ang Red Cross is considered as private, kung bagay kuan mo private organization. Pero ginakuha naton humanitarian organization. We do not have budget
coming allocations coming from the government. That's why nga mo na gani ang kuan naton nga ang aton nga Red Cross nakakuan nang kita sa aton nga mga activities kag programs saka implement kita through fundraising kag through public donations. So amo nang ginakuha naton campaign gid naton is our fundraising program kag naga-campaign kita for public donations para sa aton nga implementation sa aton nga program. Why kita budget allocation coming from the government? Pero amo na ang ginakuha naton sa mga Blood Samaritan programs naton. May ara kita nga mga memorandum of understanding with the local government unit nga we can charge sang blood processing fee sa ilang local government unit sa LGU. So provided may ara lang of course may ara nga referral nga din sa ila. So amo na that's why nga may ara kita nga MOA. Yeah, I understand that. But for example, a certain person met an accident, so it's an instant need of blood. So can we cater for the blood donation for that instant? Kasi kung need pa magpasign sa LGU or... Yes, amo na ang gina-advise namon sa amon nga mga blood station sa hospital. Kung may makinahanglan sang dugo, insigida i-provide nila ang mga papers nga kinahanglanon for as a aid or for assistance, pwede nila na yung ma-process later. Pero ang once nga makinanglan sila, dapat insigida ma-provide gid nato ng dugo. That's good. One thing more, as you said, may MOA of understanding kita sa mga LGU or mga mayors. Pero we heard na pila pa lang ka mayors ang may MOA, no? Wala pa gani ang sigma. Makukuhan gid ang sigma. Peace. Okay, so why not? Can we lobby with the PHO? I mean, with the local government or the provincial government nga parang i-ano ni siya daw, ano tawag sina daw institutionalize ina siya nga kwan nga MOA para hindi na bala maglasa nga to mga indigents kay kaluoy gid sila yung sa galasa-lasa way nagani sila nga disgrasya ilang nga ilang familia or ilang mga relatives nga mga ailment galasa pa sila para sa processing fee. Well, amo nang ginakuha naton gani nga before may ara isa ka mayor nga propose sa LMP naton ba sa League of Municipal Mayors. Nag-propose siya nga dapat all municipalities mahatag kuan sila Blood Samaritan program of 100,000 per municipality. That's good. Para nga may ara nga standby sila nga fund just in case kung makinanglan. Pero I just don't know, siguro need ko lang siguro na i-follow up naman subong sa kay Mayor Monmon Malapaho kay siya ang president ng LMP naton. Siguro ma-appeal naman kami sa ila kung mag-ara silang meeting. Kay anyway may monthly meeting man sila. So we'll schedule gori for an audience dito naman sa mga mayors para dira malabi naton sa ila kag ma-explain gid naton ina ang how important no kag ang makabuligi ng Blood Samaritan program sa ila mga constituent. Last suggestion, sir, right? Or wishful thinking. Ang kaya ang Red Cross can allot a certain amount as contingencies for mga emergencies, processing like sa gina-offer sa aton yung mga mga well, sa amon sa Red Cross sa aton nga national headquarters may aragid man kitang Samaritan Fund, no? Para na ang Blomberry. Ang Blomberry may 20 million gina siya nga ginahatag every year. That is for Blood Samaritan Fund sang para sa Philippine Red Cross. Galing kay ina for the whole Philippines man ina kagdamo gid ang kinahanglan. Tapos amo nang hindi lang basta-basta man nga maka-avail ka kung amo na ang pagakwan. Pero diri sa aton sa Capiz damo man naka-avail sina sang Blomberry nga fund for the Blood Samaritan program. Thank you very much. That's all. Okay. Last but not the least,
Sir Elinor of IBC 13 DYJJ Rojas. Sir, na-mention kagaina ang ining membership card. Ano ni sir, ano may dependent? Like for example, ako magpa-member ako, pwede ba magamit kung maaksidente, anak ko, husband ko? Ay, hindi kwan ini personal, individual na isang kagnan transferable. Ang maka-benefits ang siguro ang beneficiary nimo kung may ara kita nga death claim. Ayun. So, pero kung when it comes sa mga accident kag ano, that is pa personal, hindi sa confinement. transferable. Even ang aton nga blood unit nga inugatag naton ka sa aton nga member kag ang ambulance service, that is also for personal member, hindi sa transferable. Okay. Sir, last na lang gid, exact nga available nga dugo naton kung may ara ka sir nga data number as of September or October. Yes, may ara kita. I think Sir Alex nakaari ka na sa daily blood inventory nato, no? Oo. So may ara kitang daily blood inventory nga ginagawa naton ina 8 o'clock in the morning kag 4 o'clock in the afternoon. So dira mabalaan naton kung pila ka blood units ang aton nga available diri sa aton nga blood bank or sa province of Capiz as a whole kay amon ang ginakuha naton. Oo, sir. So dali ikuha naton kay para at least sa subong nga adlaw mabalaan naton kung pila ang aton nga stock no nga blood. Na-add na namon ang sa PIA lang sir ang nakakuha, no? So for today ang aton nga blood inventory naton subong as of 3 p.m. October 9 ang aton nga blood type A, ang whole blood naton available is 121, ang pack RBC 22, platelet concentrate 6, fresh frozen plasma 26. So amo na sa aton nga type A. Ang type B naman, ang whole blood natin available is 67, ang pack RBC 39, platelet concentrate 11, fresh frozen plasma 29. Ang type O, ang whole blood 108, ang pack RBC 11, platelet concentrate 4, kag 40 ka fresh frozen plasma. Tapos ang whole blood naman for type AB, may ara kitang 7, ang pack RBC 22, platelet concentrate 1, kag fresh frozen plasma nga 7. So amo ni ang inventory naton for today as of 3 p.m. So amo na kung kuha naton manami kay mabala naton nga everyday kay ginatungod sa aton nga inventory nga ina mabala naton kung ano ang available naton. Kag kung aton nga stock magnubo na kung ara na sa critical level, dira naman kita nagapinanawag naman sa aton mga ng mga LGUs kag mga organizations kung pwede sila makakandak sa blood donation. So amon amon na to kag inatanan amon that is our blood inventory for the province of Capiz. Kay isa lang kita diri ang blood center, ang Red Cross ang abi ang blood center diri sa Capiz. Kag ining aton nga blood inventory ginasubmit man naton ini sa Department of Health. Kaya ang Department of Health nag-inventory man sila daily man, morning and afternoon. Okay, so I think there are no more questions from our viewers. Why na? Okay, so to end na lang sir, can we have a parting statement na lang for our viewers? Well, dami-damo naton nga topic nga na istoryano kag of course again sa aton nga mga televiewers, ginapangayo ko lang, please support our local Red Cross diri sa Capiz. Buli kita campaign sa aton nga blood donation activity. Buli kita sa aton nga mga fund campaign. Buli kita nga recruit sa mga members naton para at least magadamo kag of course sa aton nga mga media
Amo gini siguro makabulig makamo support sa amon mga campaigns, ang amon mga advocacies diri sa Red Cross. Kag of course gapasalamat gid ko sa aton nga local government unit diri sa Capiz, no? Especially sa aton governor, si Governor Ferdinand Castro, kag sa aton ng mga 16 municipalities nga mga mayors, kag aton nga mayor sang Roxas City. Kag of course gapasalamat man ako sa amon nga chairman si Senator Richard Gordon, kag aton na Secretary General Gwendolyn Pang nga please gina-support yaman ang aton nga mga advocacies kag aton mga projects nga gina-implement diri sa Capiz. So sa liwat, thank you very much and madamo gid nga salamat again PIA. Again, thank you so much, Sir, for sharing a valuable insight and to our viewers for joining us in this informative discussion. Salamat man sa ating mga media friends nga ari diri sa buong kag thank you man sa ating partner, ang PhilVision Incorporated for our technicals sa Capiz Association of Government Public Information Officer sa kag PIO kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner man naton with the PhilVision Inc. sa aton online broadcast via PA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group kag PhilVision Inc. Facebook pages. So special thanks man sa ating PAA Region 6 Regional Head Ma'am Cheryl B. Amor and ARH Miss Easter Andosa kag sa aton isa pagig ka-partner ang West Fardel Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episode. Sa gihapon, salamat sa inyo suporta kag pagsalig sa amon bilang boses kag sa pagpaathag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga gakaratabo sa aton nga probinsya. In today's kapihan, the Philippine Red Cross highlighted its continuous effort in providing humanitarian services through programs such as Blood Humanitarian Program, the Membership and Safeguard Initiatives, and the strengthening of the local partnership to support blood processing fees. Through these programs and disaster response, health and welfare services, blood donation, first aid training, and youth volunteerism, the Philippine Red Cross remind us that helping others is not just an act but a commitment to humanity. So this has been PIA Kapihan, bringing stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PIA Capiz Information Center with our Government InfoSend Coordinator, Sir Alex Tumaque, this is Pilarine B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care, Kapisnons. Kakatapos lamang ng malawakang humanitarian operations para sa Super Typhoon Nando habang kasalukuyan pang tumutugon sa Typhoon Opong at Taal Volcano Unrest na muling kumilos ang Philippine Red Cross matapos ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu nitong gabi ng Setyembre 30. Ayon sa PHIVOX, yumanig ang lindol 9:55 ng gabi, 21 kilometers na hilagang silangan ng Pogo City, Cebu. Mula sa inisyal na 6.7, itinaas ang magnitude sa 6.9. Matapos tiyakin ng kaligtasan ng mga staff at volunteers, mabilis na nagmobilisa ang PRC ng assets upang suportahan ang emergency response. Pagsapit ng 10 ng umaga, naipadala na ng PRC ang 2 ambulansya, isang food truck,
2 Rapid Damage and Needs Assessment Teams at 2 Emergency Response Unit Teams. Umabot din sa 62 katao ang kanilang naasikaso at ginamot dahil sa tinamong pinsala. Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna, nananatiling handa at tapat ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga nangangailangan. Hinimok ng PRC ang publiko na manatiling mapagmatsyag at unahin ng kaligtasan. Sa oras ng emergency, maaaring tumawag sa Red Cross Hotline 143.